Maraming trabaho para sa OFWs. Noong nakaraang taon, naitala na 6,800 Pilipino ang umaalis sa bansa para magtrabaho sa ibang bansa. Ayon sa grupong migrante, pinagbatayan ng migrante ang 2.5 million Overseas Employment Certificate o OEC na ini-issue sa OFWs na umaalis sa bansa. Ayon naman sa Department of Migrant Workers o DMW, nakapag-deploy ang Pilipinas ng 2,330,720 land and sea-based migrant workers noong 2023. Ito umano ang pinakamataas na naitala makaraan ang pandemya. Bago ang pandemya, nakapagtala ang DMW ng 2,156,742 OFWs na na-deployed. Sa kasalukuyan, wala pang ipinalalabas na bagong tala ang DMW sa mga na-deployed ngayong 2024. Pero kahit hindi na magsagawa ng bagong pagsasaliksik sa rami ng mga umalis na OFWs, tiyak na marami ito at nalampasan ang dami ng nakaraang taon. Tiyak na dumami pa ang mga Pinoy na naghahangad makaalis sa bansa at makapagtrabaho abroad para magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanilang pamilya. Ang pagiging OFW ang tanging paraan para maiangat kahit paano ang buhay. Nangungunang bansa na destinasyon ng mga Pinoy ay ang Saudi Arabia, UAE, Kuwait, Qatar, Hong Kong at Singapore. Marami ring Pinoy sa Italy, Britain, Israel at iba pang bansa sa Europe. Kamakailan lang inihayag ng Germany na ang nangangailangan sila ng mga Pinoy nurses at caregivers. Marami rin namang OFWs na edad 60 ang nangangambang pauwiin na ng ilang bansa katulad ng Saudi Arabia. Naghihigpit na ang Saudi at lahat ng OFWs na naabot na ang 60 years old ay automatiko nang tinatapos ang kontrata. Problema ito ng OFWs na nagsabing malakas pa naman sila at kayang-kaya pang magtrabaho pero kailangan ng mag-finish contract dahil iyon ang nasa batas ng pinagtatrabahoang bansa. Pero may sagot din ang gobyerno, sabi ni President Ferdinand Marcos Jr. noong Miyerkules na palalakasin nila ang programa sa retraining ng mga nagbabalik na OFWs, partikular ang nawalan ng trabaho o hindi na nakabalik sa trabaho dahil sa maraming dahilan. Sabi ni Marcos, marami sa OFWs ang nahihirapang maghanap ng trabaho sa kanilang pag-uwi. Ginagawa raw ng gobyerno ang lahat ng makakaya upang maisama silang muli sa lokal na manggagawa. Sabi pa ni Marcos, tungkulin nilang maghanap ng trabaho para sa mga bumalik na OFWs. Binanggit din ni Marcos ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o yung TUPAD. TUPAD Project, isang programa para sa mga manggagawang nawalan ng trabaho sa anumang dahilan. Sana nga mangyari ang ganito. Tulungan ang mga nagbabalik na manggagawa, hindi sana imahinasyon lang na maraming naghihintay na trabaho sa mga OFWs. Ayan, ang programa ng gobyerno para sa mga OFWs na sa maraming kadahilanan o iba-ibang kadahilanan walang trabaho o nahihirapan na maghanap ng trabaho pag uwi dito sa Pilipinas. Kaya sana nga ang gobyerno ay gumawa ng mga hakbang para matulungan ang ating mga kababayan na nawalan ng trabaho. At sana walang diskriminasyon kung halimbawang mag-a-apply ng trabaho ang isang dating OFW dahil dito sa ating bansa sa Pilipinas kapag sinabing OFW hindi maiwasan mayroong diskriminasyon agad.
Kaya sana ang gobyerno ay gumawa ng hakbang, tulungan. At hindi lang yun, kailangan yung talagang ipatutupad nila ito ng maayos para hindi maging pabigat ang mga ibang kababayan natin o yung mga walang trabaho sa lipunan at hindi aasa sa ayuda sa gobyerno. Yun ang masakit, yung umaasa sa mga ayuda na ibinibigay ng gobyerno.